Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Napailing at napangiti na lamang si Prime habang matyagang naghihintay sa kanya si Leo na nakaupo sa sofa sa kanyang opisina sa restaurant. Nakafocus lang ang lalaki sa hawak na smartphone at panay ang pindot doon. Ewan ba niya, ngayon palihim niya itong tinitingnan, parang nagbibigay iyon sa kanya ng kasiyahan at kapahayapaan ng pakiramdam. Nang kumagat siya sa hawak na sneaker bar, inilapitan niya si Leo. Dali-dali naman itong ibinaba ang hawak na smartphone at pataob na ipinatong sa tabi nito. Relax, hindi ko papakialaman ang ginagawa mo sa phone mo. Tatawa-tawang sabi ni Prime, sabay taas ng sneaker sa may bibig nito. Have some bite? Baka gutom ka na. Kumagat sa chocolate si Leo at mabilis na umuya. Hindi pa ako gutom. Don't worry about me. I can't help it. Galing ka pa kaya sa biyahe eh. Tumuli ka na kaagad dito. Galing ng La Union si Leo kanina. Guest speaker daw ito sa isang seminar doon tungkol sa mahogany farming. Gusto lang kitang makita. I miss you. Paglalambing naman ito. Nagkita lang po tayo nung Sabado ha. He pouted. Miyerkules na ngayon. Ilang araw na ang lumipas. Ay nito. Tukso ni Prime saka umupo sa tabi ng lalaki. Tumingin siya sa smartphone nito na pasimpleng ipinatong ang pala doon. Are you hiding something from me? Hindi niya napigilang itanong. Umiling si Leo. Wala akong babae. Pexman. Mamatay man lahat ng kuko ng kapitbahay ko. Nandami ka pa ng ibang tao. Tumawa si Prime. Kung makahawa ka kasi sa phone mo parang susunggaban ko lang para agawin sa'yo. And seriously, pag may iba namang babae, it's just you Prime, no one else. Mabilis na sagot nito. Bakit parang defensive ka? Tanong niya kahit ang totoo ay kinikilig siya sa sinabi ni Leo. Well, tinaasa niya ito ng kilay. Leo ha? Nanonood ka siguro ng porn ano? Shit, no. Iniangat na nito ang smartphone. Fine, I was playing a game. Lalo tuloy niya itong naintriga. What game? Bakit ka kasi natataranta? Nagkamot ng batok si Leo sa kadaan-dahang ipinakita sa kanya ang nasa screen ng smartphone nito. Super Mario? Bulalas niya. Namula pa yata sa kahihiyan ng lalaki. Diyos ko, yan lang pala. Kumakatago ka naman. Ang lakas ng halakak ni Prime. Pero grabe, seryosong-seryoso ka talaga kanina. Kala ko kung ano nang importanteng ganap dyan sa phone mo. Humiwi ito. See, I knew you'd react that way. Ang cute mo minsan. Nanggigigil niyang pinisilang ilong nito. Are you tired, babe? Nagliwanag ang mukha ni Leo. Dahil ba sa paglalambing ng kanyang boses at sa pagtawag dito ng babe sa unang pagkakataon? I can give you a massage. Sabi pa ni Prime saka kumindat. That would be really nice but... He chuckled. No, thank you. Ayaw mo ng masahe ko? I think I'm good at it. Pili yung ngumiti si Leo. Delikado kasi. Natawa naman si Prime. Ang halay mo. Masahe lang uy. He rubbing my shoulders and back. That would be enough to turn me on. Prime. Okay, how about a kiss instead? Kaloka. Natuto na talaga siyang lumande sa lalaking to. For sure you know how to torture me. She leaned over to kiss him when her phone rang. Nagmumurang inilayo niya ang mukha mula sa binata. Teka lang ha. Paalam niya saka mabilis sa tinungo ang kanyang office table. Ang kanyang ina ang tumatawag. Tinatanong kung uuwi raw ba siya sa hapunan. Nagluto raw ng pansit at ham and cheese rolls ng kanyang ate. Tinatanong niya si Leo kung gusto nitong sumama na lang sa bahay nila kaysa lumabas sila para mag-dinner. Masayang umuon naman ito. Behave ka dun ha. Bili ni Prime nang nasa sasakyan na sila nito. Palagi naman akong behave. Pabirong inirapan niya ito. Uy, alam mo ang ibig sabihin ko. Nagkakwentuhan ng kanyang ina at ate. Si Leo sa kusina. Nang matapos na silang kumain at si Prime nagpresenta maghugas ng mga pinggan. Patapos na siya sa ginagawa, nang puntahan siya ni Leo sa lababo at hawakan sa magkabilang balikat mula sa likuran. Need help? Tanong nito. Ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Leo ha, yung bilin ko. Mahinang paalala naman niya. Mahinang tumawa ang binata saka bumitaw sa kanya. Yeah, I know. Sabi nito. Pagkatapos ay nagkusang isinilansan ng plato sa rack. Nang makita sila ng nanay ni Prime ay pilit na itinaboy silang dalawa mula sa lababo. Ito na raw ang tatapos ng ginagawa roon.
Nagpunta silang dalawa sa harap ng bahay at naupo sa isang malaking bato na nakatanghod sa barangay road. Alam mo, pagpagod ka na, I can just go home and let you rest. Sabi ni Leo nang walang kibo si Prime na pinapanood lang ang mga batang naglalaro sa kalye na sinusulit ang natitira pang liwanag. Okay lang ako, Leo, she assured him. Bumuntong hininga ito. Sweetheart, it's okay to tell me if you're tired, if you're in pain, or sad. Marahang sabi nito. Hinding-hindi magiging mahina ang tingin ko sa'yo. Napabuntong hininga rin si Prime. I'm sorry. Siguro hindi lang ako sanay na may nasasabihan ng ganyan. Buong buhay ko kasi parang nawalan ako ng karapatang magreklamo kahit nahihirapan na talaga ako. Reklamo mo lahat sa akin. Ayos lang yan. I will listen. I will help you ease your burden. I can take care of you forever, Prime. Bakit ba gano'n ang lalaking to? Lubog na tuloy siya sa kung anumang klase ng kasiyahang hatid nito tuwing magkakasama sila o kahit sa tuwing iniisip lang niya ito. Yes, it had been so many days that she couldn't stop thinking about him, and there were nights that she couldn't sleep hard because he had been occupying her mind almost non-stop. She was also looking forward to see him and be with him. My God, Leo, huwag mong masyadong kinakarir kung anumang meron tayo kasi ayan tuloy. Nahiya siyang sabihin ang nasa isip. Nahuhulog ka na rin sa akin? Marahang tanong ni Leo. Hindi umimik si Prime. Gusto man niyang magpanik sa sinabi ng binata. Mas nangibabaw na naman ang pagsang-ayon ng mas malaking parte ng kanyang pagkatao. Was it possible? Was it really happening now? I really hope I can convince you to be my girlfriend and eventually my wife. Marahan pero desididong sabi ni Leo. Gusto ko maraming beses pa tayo magkasama ng ganito. Yung wala kang ginagawa. Just sitting here with me, watching the world go by. Ipinikit na lang ni Prime ang mata at inihilig ang ulo sa balikat ni Leo. Sa loob-loob niya ay nahiling na sana ay magkatotoo ang sinabi nito. Birthday ng isang kababata ni Prime na si Herman. Naging classmate din niya ang lalaki sa high school at barkada nito si Jay. Dumalo rin doon si Jason, pero hindi kasama ang misis nito. 3:00 na magpakain na masaganang handa ang celebrator na sinundan ng inuman. San Miglite at Gilby sa mga alkohol na naroon at nagtipon sila mga dating magkakaklase sa isang mahabang mesa. Si Prima pala ang susunod na birthday celebrator, sabi ni Herman. Next month na yun, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Hanggang ngayon ba ay Prima pa rin ang tawag mo sa kanya? Sabi ni Jason na kaharap niya sa mesa. Ano na pala yung isang palayo mo? Prime ba yun? Tanong uli ni Herman at tinanguan niya. Si Leo naman talaga ang unang tumawag sa kanya ng Prime. Mula noon, iyon ang sinabi niyang palayo sa mga bagong kakilala. Kailan ka naman mag-aasawa, Prime? Tanong ng isa paniyang kababata na si Marie. Ikaw na lang ang single dito ha. Nagkibit balikat lang si Prime. Iniwasan niyang tumingin kay Jason na kanina pa hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nagulat siguro ito sa pagbabago ng kanyang itsura. Nakasuot siya ng pale yellow mini dress na halter top. Nag-apply rin siya ng light makeup. Hindi na siya mukhang mamamalengke lamang kumpara sa babaeng kaklase dati na palaging overdressed tuwing may mga gathering sila. Pagandahan at pamahalan ng mga damit at sapatos. Paramihan ng alahas sa katawan. Pabaguhan ng mga gadgets. Hindi kailanman nakipagkompetensya si Prem sa mga ito dahil hindi niya kayang bumili ng mga mahal na gamit. Pero ngayon ay presentable naman kahit papaano ang suot at itsura niya. Kaya naman niyang bumili ng mga alahas at bagong gadget mula sa kanyang ipon pero wala siyang hilig sa mga yon. Kung ayaw mo mag-asawa, magpaanak ka na lang. Biro naman ni Helen. Masaya kaya may baby. Hindi ka natatandang mag-isa. May mag-aalaga pa sa'yo. Kaya ko naman tumandang mag-isa. Kung mahina na ako at walang mag-alaga sa akin, edi hihintayin ko na lang na mamatay ako. Naiiritang sabi ni Prime. Dahil sa inis, tininigilan niya ang pag-inom ng coke at nagsali ng gin sa baso. Tumagal pa ang kumustahan nila at palaging bumabalik ang paksa sa pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak na para bang iyon na lang ang alam at pwede nilang pag-usapan. Siguro dahil nasa 30s na mga kasalo niya at lahat ng mga iyon na may mga asawa na. May 2 babae roon na may anak na walang kinikilalang mga ama. Dahil sa pagkairita, inaparami ang inom ni Prime ng Gilbys. Tumatabil na rin ang kanyang dila at lalong sumasalungat sa mga ibinabatong pang-aasar sa kanya. Nasira na ng balak niya noon na hindi na makapagpadebate pa sa kahit na sino
tungkol sa usaping pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak. Nasira na rin ang pangako niya sa sariling hindi naiinom. Kids are gifts from God, sabi pa ni Helen. Tumawa si Prem na nakakaloko. Gift? Siguro, pero kung wala ka namang kakayanan para alagaan ang regalong yan, ay wala kang karapatang tumanggap niyan. Marami akong gifts na nakikita sa lansangan, sa Maynila, at namamalimos o kaya nagra-rugby. Hindi naman siguro iyon ang niloob ng Diyos sa mga batang yun, bago niya ibinigay bilang regalo sa mga magulang nila, hindi ba? Natahimik saglit ang mga nasa mesa. Iniisip sigurong may punto naman ang kanyang sinasabi, pero ayaw pa rin magpatalo ang ilan. Nagsalita ang kababata niyang si Manuel. Napaka-useless ng isang taong wala man lamang magiging anak, maski isa lang basta meron siyang maiiwan sa mundo. Gaya ng kaklase nating si Margie, nagpabuntis sa walang kwenta niyang boyfriend na tinakbuhan siya. Ano nangyari? Namatay siya pagkapanganak at yung anak, naiwan niya sa mundong ito ay walang gustong umako, kaya ipinamigay na lang ng nanay niya. Detanya ni Prime. Bakit parang ayaw magkaanak, Prime? Tanong naman ni Marie. Hindi niya ito sinagot. Muli sila nagkatinginan ni Jason, natahimik sa kinakuuupuan nito. Inubos niya ang lamang gin ng kanyang baso na hindi na niya alam kung pang ilan na. Nilalang na may matres sa mga babae para magdala ng sanggol, sabi ni Herman. Iyon ang importante at importansya ng babae sa mundo. She's cool. So, kung walang anak ang isang babae, hindi na siya importante sa mundo? Ganoon ba? Humirit uli si Manuel. Sayang naman kung ayaw mo magkaanak. Hindi ka magkakaroon ng buhay na trophy niyan. Sabi nito sa nangungutyang tono. Trophy? Like seriously? Humalakak siya. You consider your kids as trophies? Yung mga anak mo na kung wala ang parents ng asawa mo sa London ay matagal na sanang namatay sa gutom? Bago ka sana nagkaroon ng trophy, iniisip mo muna kung kaya mo silang alagaan ng hindi lang sila kalawangin. Panat niya kay Manuel na nagpatameme rito. Sinaway sila ni Herman. Pagtingin niya sa mga kasalo sa mesa ay nakamata sa kanya mga iyon. May tinging naiinis, may parang gustong mahiya para sa kanya dahil sa talas ng dila niya. Should she apologize? No. Kung hindi lang sana niya pinagtripan ng mga klase niya, ay hindi siya magsasalita ng ganoon. Kung hindi sana ibinato sa kanya na walang kwentang tao ang pagiging isang childless, hindi siya aangil. Karapatan naman siguro niyang ipagtanggol ang kanyang opinyon. Kung naging insulto man ang dating niyon, iyon ay dahil naunang ng insulto mga kasalo niya sa mesa. So magiging ganoon na lamang ang tingin sa kanya ng mga tao kung tatanda siyang mag-isa at walang anak, kukutsain, pagtatawanan at kakaawaan. Tumayo na si Prime pagkatapos ng straight na tinungga ang alak na isinali niya sa kanyang baso. Sa paggalaw ay muntik na niyang matumbang na wala ng balanse dulot ng kalasingan. Tumayo rin si Jason pero bago pa ito nakalapit, itinaas niya ang kamay para pigilan sa balak na pagtulong sa kanya. Nagpaalam na siya bago pa mag-umpisa ang away roon. Pagtutulungan lang naman siya at siya pa rin ang lalabas na talunan sa huli. At kahit paano, mahiya rin siya sa katawan. Ayaw niya magkalat sa isang pagtitipon. Bagamat hirap sa paglalakad, sinikap ni Prime na makalabas ng bakuran ni Herman. Naisip niyang pumara ng tricycle para magpahatid sa kanilang bahay dahil may kalayuan din ang lalakarin niya pero hindi niya gustong umuwi. Tinawagan niya si Leo at naghintay siya sa binata sa isang waiting shed. Siyempong nasa kabayanan din ng kanilang lugar kaya mabilis na nakarating sa kinaroroonan niya. Baby, are you okay? Bungad nito pagkababa ng sasakyan at nakita siyang hindi agad nakatayo mula sa kinauupuan. Napangiti si Prime pagkakita sa binata na parang inihatid sa kanya ng pagpapalubog na araw. Nagpilit siyang tumayo bago ito tuluyang makalapit sa kanya. Okay lang ako, Leo, sabi nito. Lasing ka ba? Sita nito nang maamoy ang alkohol sa kanyang hininga. Medyo, sagot niya sa pilipit na dila. Maingat siyang inilalay ni Leo na maglakad patungo sa kotse. Iuuwi na kita. Hindi, protesta niya. Ayoko umuwi. Ayoko rito. But Prime, take me away from here, Leo. Pakiusap niya. Anywhere just away from here. Anywhere with you. Nang nasa sasakyan na ay sumuko na sa antok ang diwa ni Prime. Na malaya na lamang niyang inihaga na siya ni Leo sa malambot na kama. Saglit siyang dumilat at tumingin sa mukha ng lalaki. Anger and bitterness troubled her enfeebled soul, but still her eyes shone at him, and she gave him one sweet smile, probably her brightest one. You're my piece of heaven, you know that.
she said tenderly, her fingers tracing his cheek and trailing down to his neck. Sa nalalabong paningin, nakita niyang ngumiti si Leo. Muli siyang pumikit, and before her sanity drifted away, she heard herself whisper something. I love you.